Yan, mahirap kasi mag-document ng repair ng inverter. Tulad nito. King's 3000 watt inverter. Ang nangyari, naputol to mga strap. Tapos, nung naputol tong strap na to, syempre kumakalog tong inductor coil niya. Tumama ngayon dito sa tatlong capacitor na to. Ngayon, umangat. Mahirap na siya ibalik. Kailangan palitan na tong dalawang to. Kaya siya gumagana at nag-ooperate pa rin siya, although hindi optimal. Hindi ko siya pwedeng isagad. Siguro pwede, kaya lang persado tong isa kasi isa na lang ang working. Itong dalawa, pwede ko na nga galawin yan eh. Tanggal na kasi yung nakaangat na. Inangat ko na para hindi tumama. Nandyan pa rin yung paa. Kasi hirap eh. Ito board pa lang to wala na yung housing. Nasaan ba yung housing nito? Tinanggal ko na siya. Kasi yan, angat ko to. Ito yung likod. Nilagyan ko na. Yan talaga design niya, may strap talaga siya doon eh. Kaya lang, for some reason, naputol siya. Siguro, nung dineliver to, hinahagis-hagis lang ng mga courier. Tapos, syempre, saluhan sila ng kahon. Etong kahon nito, siguro, rough handling. Pinagpasapasahan. Diyan yan nasira. Siguro kung malaking warehouse yon, mga 5 tao yon, magpapasa-pasa ng box papunta doon sa delivery van or whatever vehicle na gagamitin nila. Pero aside from that, ito working naman. Nag-order na ako ng part nito. Darating na yan in a few days. Baklas na naman ako para hinangin yung dalawang capacitor na yun. Pero okay lang naman, madali lang naman. Sinaslide lang naman yung case, yung cover. Ito, pwede ko na siya i-mount. Bahala na, pag nasira yung board, kung ano mari-repair natin. Wag lang masisira. Palagay ko hindi naman masisira yung mga IGBT nito. Ayan, lalaki naman ng mga IGBT niya. Transistor. MOSFET. Sa kabila, ganun din. Ito, driver board. Trigger driver board. Ito, mga IGBT niya. Ito, power MOSFET. Power MOSFET side. Inductor coil. Ito, pang sine wave to. Ito, for inducing whatever resonator field, ganun. May mga ferrite din. Meron siyang current sensing coil or CT, current transformer coil. Kasi may watt meter to eh. Nalalaman niya kung ilan watts yung ginagamit. Meron siyang readout. Then high voltage transformer. Ito yung parang SMPS style. Switch mode power supply, parang ganun. Tra-transform niya yung low voltage into high voltage and then convert it back again. So tatlo yan. Ibig sabihin 3 times yung conversion. Kaya pag kumain to ng standby power, mga malaki rin.
makaka-drain to ng baterya eh, pinabayaan to ng naka-on. Kunyari, hindi mo naman ginagaya. Ay, wala naman naka-plug eh. Okay lang yan, iwan mo lang naka-on. Solar naman yan, hindi naman yan eh, ganyan. Eh, hindi nila alam, kumakain ng baterya mo, yung baterya mo nalolobat. Pag nalobat below, ilang beses malobat yon, wala na, sira na. Lobat mo lang yun until 10.8, paulit-ulit. Full charge, and then 10.8. Full charge, and then 10.8. Mga siguro, 1 week mong straight gawin yon, wasak baterya mo eh. Or hindi naman, pero biglang babagsak yun. Capacity ng battery mo. So, yan lang siya. Pagod na ako now eh. I just made a video about it lang. Para makita, ang hirap eh, kasi pa-chop yung video ko. Yun lang. Para, ano na to, ma-mount ko na siya. Put back everything and then mount it on the battery cover. Wag lang yung screw mahaba kasi baka mabutas yung cells. So, tama lang, sakto lang. Okay. Pwede na i-mount. Kabit ko muna yung cover. Yes, for now yan muna.